Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ang presidente nasa Kuala Lumpur, dyan na po sa Malaysia para dumalo dito sa 46th ASEAN Summit. Itong event na to, ka-coffee, very crucial ito. Kanina nagbabasa ako bago tayo sumalang, no? Ang laki ng gagawin ng presidente natin dito, ka-coffee. Kasi itong ASEAN Summit na to, kaya sinasabi ko very crucial yan. Kasi this is not just about the ASEAN. Pag sinabi mong ASEAN, ka-coffee, 10 bansa yan, di ba? Association of Southeast Asian Nations. Pamilyar na kayo dyan, di ba? Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore, Myanmar, Vietnam, Lao PDR, ano pa ba? Nakalimutan natin, Singapore. Yan yung mga bansa na pasok sa ASEAN. Within the ASEAN, yung 10 bansa na yan, halimbawa, yung East Timor hindi pa parte ng ASEAN, pero nag-show na sila ng intent, gusto nila maging parte ng ASEAN. Itong ASEAN na yan, ka-coffee, may mga dialogue partners yan. Diba? Halimbawa, Estados Unidos. Kaya sinasabi ko, very crucial itong ASEAN Summit na to dahil may mga bagong issue na kinakailangan resolbahin. At very vocal na ang presidente natin dito. Halimbawa, yung pagpapataw ng additional taripa na ipinapataw ng Estados Unidos sa kanilang mga imported goods. At apektado dito ang Pilipinas. Yan pag-usapan natin, ka-coffee. Though medyo complicated ito, baka maburingan kayo sa topic, ka-coffee, pero mahalaga din na malaman natin yan. Isa po sa susuportahan ng presidente, kasi by context lang, no? Nagiging familiar na kasi tayo sa ASEAN. Unti-unti, no? By context, yung stand ng ASEAN on a certain issue, usually nagkakaisa yan. Diba? Lalo na kapag kausap mo may dialogue partner. Halimbawa, ASEAN, stand niya doon sa tariff, additional tariff na ipinataw ni Trump ng Estados Unidos, yung stand niya, nagkakaisa yan. Diba? Hindi pwedeng iba yung stand ng Vietnam, iba yung stand ng Indonesia, iba yung stand ng Pilipinas. ASEAN as a whole, isa yung stand niya. Ano ba kasi ang nangyari dyan? Sige, by context. Itong si Trump, tinaasan niya yung mga taripa. As in, mataas talaga. Teka, para may context kayo, ka-coffee, may idea kayo. Yung taripa, ka-coffee, uri ng tax yan. Counting lecture tayo, no? Sana tama yung explanation ko, no? Yung taripa, ipinapataw yan ng isang gobyerno, halimbawa, Amerika, sa mga imported goods. Halimbawa, sa Pilipinas, sige, wag tayo lumayo. Dito sa Pilipinas, may produkto ka, imported, galing Estados Unidos. Pinapatawan mo ng taripa yan, o tax, ka-coffee. Halimbawa, 100 yung presyo ng produkto na yan, 100. So, kung taripa mo dyan, 10%, magiging 110 na. Diba? O 10 piso yung ipapataw mo dyan, nagiging 110 na. Siyempre, ano magiging resulta niyan? Tataas ng tataas yung produkto. Kasi tinaasan mo ng tax eh. The same way sa ginawa ni Donald Trump. Tinaasan niya yung tax ng mga imported products. At hindi basta taas, as in sobrang taas. Maswerte pa ang Pilipinas, hindi ganoon kataas yung sa Pilipinas kasi from 10% ginawang 17% lang. Pero malaki pa rin yan, ka-coffee. Malaki pa rin yung taas ng 7%, no? Kasi 10% naging 17%. Mas malubha, ka-coffee, sa ibang ASEAN countries. Halimbawa sa Vietnam. Ano ba yung datos ko sa Vietnam? Sa Vietnam, kung hindi ako nagkakamali, nasa 30 or 40 yan. And sa Thailand, ganoon din. Wait lang ha, check natin ha. Para hindi tayo magkamali. Basta ganyan yan. 30 to 40% ka-coffee yung ipinapataw. Either Vietnam or Thailand, ka-coffee. Ganyan kataas. Buti pa sa Pilipinas, medyo mabait-bait pa at marami din produkto na exempted. Diba? So, ang tendency niyan, kapag mataas na yung tax, baka hindi na kayanin ng negosyo. Diba? Halimbawa, kung ikaw taga Estados Unidos, magtataas ng presyo yan. Or tayo, teka, baka pag nagtaas tayo ng presyo, halimbawa tayo nag-aangkat tayo ng mga produkto, in-export natin yung produkto, pagdating naman doon, lalakihan yung tax. So, ang tendency niyan, posible mag-a-adjust ka ng negosyo ko, nag-a-adjust ka ng negosyo mo, babaan mo yung presyo, or magbabawas ka ng tao, ang laki ng epekto niya. Or yung sales mo, bababa. Kasi nag-aangkat din tayo ng produkto. On the other hand naman, sa Estados Unidos, syempre tataas yung produkto. And then pag tumaas yung produkto, may point na hindi natatangkilikin yung produkto mo, bababa yung export mo. Nagigets nyo, ka-coffee, yung dynamics ng economics, di ba? So, very problematic itong ginawa ni Trump. Hindi ko alam kung definitely pabor sa Amerika yan kasi revenue source yan eh. Pag tataas mo ng taripa, definitely pabor sa inyo yan. Ang problema, yung maliliit na bansa, maliliit na ekonomiya, dawit dyan.
Bagamat ang Pilipinas hindi ganoon kanasaktan, pero masakit pa rin po yan from 10% magiging 17%, pero kung ikukumpara mo sa other ASEAN countries, magiging 36%, magiging 40% yung taripa, edi parang lumalabas doon, pinatay mo na yung ekonomiya. Di ba? So yan ang ipinaglalaban ngayon ni PBBM. Kaya sinasabi ko kanina, very crucial itong papel ng presidente ni PBBM kasi respected si PBBM eh. Among ASEAN countries, ka-coffee, ginagalang din ng presidente, may boses din siya. Hindi siya binabaliwala. Lalo na kung as a whole, yung buong ASEAN. So, ito pong pagdalo ni PBBM sa 46th ASEAN Summit ay sinusuportahan niya, talagang sinususugan niya, kumbaga backer siya dito, nasa likod siya nitong stand ng ASEAN sa pagdating po sa usapin ng taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. Alam mo, ang kaibahan nito, kasi matagal tayo nagmo-monitor din dito sa ASEAN. No? Usually, ang issue dyan, halimbawa, mga kaso from within, di ba? Yung mga issue sa West Philippine Sea, yan naman ang mga pinag-uusapan do. Definitely, kasama pa rin yan, pag-uusapan pa rin yan. Mga maritime disputes, yan yung pinag-uusapan, bilateral relations on trade, etc., etc. Pero ito bago to, kasi bago yung presidente ng Amerika eh. Si Donald Trump eh. Iba yung policy na pag humatching yung Amerika na yan, kasi napakalaking ekonomiya ng Amerika, definitely hindi mo pwede siya i-disregard eh, bilang ekonomiya ng ASEAN eh. Pag humatching yan, magkakasipon tayo. So yan ang kailangan pukusan ngayon. Kasi firm si Trump eh, bagamat nagkaroon ng recently ng mga suspension eh, doon sa taripang ipinapataw. So kinakailangan magkaisa, kaya malaki yung boses ni PBBM dito along with other ASEAN leaders, kausapin ng Estados Unidos. Yan yung isa sa number 1 agenda, ka-coffee, kung bakit nandiyan ang presidente sa summit na yan. Kaya mga bashers, pikit muna kayo ha. Mahirap yung gagawin trabaho ng ating presidente dyan. Hindi ito basta-basta dahil ibang usapin ito. Siyempre, anong main objective natin dyan? Bakit makikipag-usap tayo sa Estados Unidos? O sana, kaunting luwag, di ba? Kaunting luwag, bilateral relations, when it comes to trade, yan ang focus ngayon, ekonomiya talaga eh. O, kung hindi sa Pilipinas, kasi mas maluwag na sa atin, among other ASEAN countries, as a whole sa ASEAN, di ba? President Ferdinand Marcos Jr. is expected to express support for the Association of Southeast Asians non-confrontational approach. Ganyan pala yung term nila, no? Non-confrontational approach to engage the United States regarding its unilateral import tariffs during the upcoming summit dyan po sa Kuala Lumpur, dyan po sa Malaysia. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, isa yan sa primary agenda, pangunahing agenda yan, itong taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. Dumating na si Presidente, nagland na yung kanyang aeroplano dyan, no, bago tayo sumalang. Yung mga taga-Amerika, kumusta po? Naramdaman nyo na po ba? Definitely, yung iba sa inyo, nakaramdam na, pero yung iba, syempre, hindi pa masyado. Ano pong pakiramdam? Anong nangyayari para mas maintindihan din natin? Paano, how does it affect yung living conditions ng mga Pilipino dyan, ng mga kababayan ninyo dyan, after ng implementation nitong pagpapataw ng taripa. Siyempre, kung ikaw negosyante, di ba? Pag pinatawan ka ng dagdag na tax, alam naman, solohin mo yan. Yes, at some point, pwede ka mag-reduce, no, on your end. Pero usually, pinapataw mo yan sa consumer. Tataas na naman ang presyo ng produkto. Di ba? Malaysia po ang host nito, magtatagal po yan May 26 hanggang 27. So bukas po, magsisimula na po itong ASEAN Summit and related meetings. DFA Deputy Assistant Secretary Dominic Javier Imperial said in a press briefing in Malacanang nitong Webes lamang po that the regional bloc's response to the unilateral US tariffs will be on the agenda during the Leaders Summit from May 26 to 27. Biruin mo, unilateral. Sila lang yung nagpataw. One way, ka-coffee. One way. O, sila lang nagdesisyon. Yun ang mahirap eh. Hindi ko alam kung paano natin titingnan ito. Pero ako, ka-coffee, as a Filipino, wala ako dyan sa Estados Unidos, definitely, no? May hindi ko alam kung tama yung term, no? May pagka-bully yung dating nito na ginawa ni Trump. Hindi ko alam, marami tayong supporters na Trump followers, no offense meant, ka-coffee ha, pero explain niyo sa akin, baka hindi ko lang nagigets. Pero sa perspective po ng isang Pilipino o isang ASEAN member, no, o residente ng ASEAN member states, sa perspective ko po, hindi patas sa maliliit na ekonomiya. Mas acceptable mo pa sa mga malalaking ekonomiya, ka-coffee. Pero Pilipinas, alam nyo naman yan, developing country, as well as yung other countries sa Asia na developing countries. So, yun nga, hatching kayo dyan, magkakasipon kami.
magkakaubo kami. Hindi ko alam kung tama ako, pero kayo mas nakakaalam kasi maraming mga supporters ni Trump dito at mga nasa Amerika, no? Pwede siguro ba-explain niyo ng mas mainam dyan sa comment section, pero yung sinasabi ko po, yung perspective ko po bilang citizen ng ASEAN. Solid naman, in fairness, solid yung stand ng ASEAN dito sa taripa na ipinapato ng Estados Unidos. The ASEAN leaders' discussion follows the joint statement of ASEAN economic ministers on April 10 in which they committed not to impose retaliatory measures in response to the US tariffs while calling for, and I quote, frank and constructive dialogue with the US to address trade-related concerns. In fairness, mabait ang ASEAN, no? Hindi kami gaganti. Wala we can only do so much Yung sinasabi ng kasabihan Anong magagawa natin? Audience lang tayo. Mag-away-away yung malalaki ekonomiya, audience lang tayo. Maliliit na bansa tayo Developing countries tayo Wala naman, alang naman kami sabihin na in fairness dito sa statement na to. Ano sabi niya? We will not impose, ASEAN to we will not impose retaliatory measures in response to the US tariffs while calling for frank and constructive dialogue. Hindi kami gaganti. Paano kami makakaganti sa inyo? Pero gusto namin ng prangkang dialogo. Di ba? Mag-usap tayo. Di ba? Hear us. Consider our whines, our cries. Di ba? Sana magising ang Amerika. In fairness din naman, malaki din naman. Definitely, pag kinumbine mo yung ASEAN, malaking ekonomiya din yan, ka-coffee, no? Pero, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam, mamaya makakumbinse nila PBBM at ng iba pa mga presidente na makikipag-dialogo kasi with Estados Unidos, definitely, dialogue partners natin yan, dialogue partner natin yan, baka naman makinig, di ba? Baka naman. Sana, di ba? Under the ASEAN framework, discussions on that, the details of which are still being discussed and negotiated, and hopefully we will be able to come up with something in more detail after the summit, sabi po ni Imperial sa kanyang briefing. But definitely it is included in the agenda of ASEAN and the President is also looking very much into it. In short, talagang inaral ng Presidente, ka-coffee, itong US tariff. Though interesting din naman ka-coffee pag-aralan itong tarifa na ito. Syempre bago tayo sumalang, kailangan prepared din tayo, no? Medyo nagbasa-basa din tayo patungkol dito sa tarifa. May mga pag-aaral po yung PIDS dito sa Pilipinas, no, na actually isa sa magbebenepisyo, 'di ba? Medyo parang nagulat nga ako, magbebenepisyo pa pala tayo diyan, ka-coffee. Kasi kung ikukumpara mo sa other ASEAN countries, no, ibang bansa matataas talaga yung pinataw na taripa. So ang tendency niyan baka lumipat sa atin, sa Pilipinas. Ang problema, ka-coffee, base din sa research, base sa pag-aaral, hindi tayo ready. Kulang pa ang infrastructure natin, marami tayong problema when it comes to policies, etc. Hindi pa tayo ganoon kahanda. Diba? Pero at some point, tinitingnan ng mga technocrats, ng mga eksperto, posible pa tayo magbenepisyo dito sa tariff na ipinataw ng Estados Unidos sa mga bansang katabi natin dito sa ASEAN. Pero syempre, looking widely, no, ka-coffee, in a wider perspective, dapat hindi ka selfish Kasi, nabubuhay ka, ka-coffee, in cooperation, syempre signatory ka ng ASEAN, di ba? In cooperation with other countries or other members of the ASEAN. So, hindi ka ganoon ka-selfish. Dapat, ka-coffee, hindi ka ganoon ka-selfish. Dahil, again, signatory ka nga. So, kung ano yung magiging stand ng ASEAN dito sa taripa na ipapataw ng Estados Unidos, yun ang sinusuportahan natin. At yun ang susuportahan ni PBBM. Kaya, very, very crucial yung kanyang magiging papel dyan. Along with multilateral engagements, the Philippines is intensifying bilateral discussions with the US to address the tariff issue. Hindi pa rin mawawala yan. O baka pwede pang ibaba yung 17% kasi mataas pa rin yan, ka-coffee. Di ba sa ASEAN, zero na ata. Tama ba? I'm not familiar lang pero alam ko, di ba, tax-free na yan ka-coffee. Duty-free na yan, tariff-free na yan sa ASEAN, from ASEAN to ASEAN, di ba? Kasi isang move yan para ma-encourage yung trading. Mapaigtig mo yung trading, yung exchange of goods and services within the ASEAN. Isang move yan. Pero mo 17%, napakalaki naman kasi ng 17% na yan. The United States unilaterally imposed. So sila lang, ka-coffee, without consulting us. Sila lang. Nagpataw agad sila. Impose import tariffs ranging from 10% to 49% on several ASEAN countries. Biruin mo 10% to 49%. Halimbawa, ikaw yung nakakatanggap ng 49% na taripa. Grabe naman yan. Kung ang presyo ng bag 100,
O patawan mo ng 49%, o magiging 150. Biruin mo 49 pesos, taripa lang. Sobra naman yan. Yayaman ka talaga dyan. Yayaman at yayaman ka dyan. The Philippines is facing a 17% tariff on its exports to the US, the second lowest tariff in Southeast Asia. O, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, hindi tayo ganoon ka pinakanapuruhan itong taripa na to. Pero yung mga kapitbahay natin, talagang napuruhan. Biruin mo, patawang ka ba naman ng 49% na tariff? Isa yan sa concern na idudulog po ng ating presidente dyan sa ASEAN Summit na yan. Hindi natin alam kung dadalo ba si Trump dyan or yung ibang dialogue partners, kasi usually yung head of states ng dialogue partners, no, ay dumadalo dyan. The Department of Foreign Affairs has earlier said that the chief executive will attend 9 leader-level engagements where he will push for the interest of the country in different aspects such as deepening security and stability in the region, economic cooperation, and broadening engagement with the dialogue partners. Usually ito itong mga generic statement na yan, every summit yan, ganyan naman talaga yan. Di ba? Ito talaga yung bago, yung pagpapataw ng taripa. Siguro yung AI yan, malaking factor din yan, yung disruption. May nabasa ako kanina na pag-uusapan din yung yung disruption sa digital world. Yan yung mga bago, mga complicated things na ini-introduce o na-introduce ngayon sa merkado, pero very complicated talaga itong taripa na ipinapataw ng Estados Unidos. Ang take ko naman dyan, ka-coffee, sana si Trump, hindi ko alam kung paano, no? Hindi ko alam kung anong convincing power ang gagawin ni PBBM dyan at ng iba pang leaders ng ASEAN na parang nadamay lang kami dyan di ba? Nagkakagulo kayo dyan O sige, China, nag-aaway kayo ng China, patawanin nyo na napakataas na taripa o ibang bansang mayayaman. Pero kami, you have to understand, we are developing countries. Di mo naman pwedeng i-deny yan. Siguro, except Singapore. And, siguro, Thailand or Pero hindi pa rin ganoon O sige, Singapore sa ASEAN, yan isa sa pinakamayaman. Pero, tingnan nyo naman kami. Hindi nyo naman kami kaaway. Partner, trading partner nga di ba? Trading partner. So, wag nyo naman patayin yung industriya ng import ng bawat bansa na maliliit, di ba? Unfair Hindi ko alam, pero yun ang basa ko talaga, hindi ko honestly, hindi ko gusto yung ginawa ni Trump na pagpapataw, pero marami tayong followers. Pasensya na kayo, ka-coffee, ng mga Trump supporters. Siguro at some point, at some aspects, gusto nyo si Trump, no? Yung mga ginagawa niya. Hindi ko naman sinabing ayaw ko kay Trump, no? Ito lang yung pagpapataw ng taripa. Kasi usually, kung apektado ka dyan, doon ka magre-react, di ba? Iapektado tayo dito, mga Pilipino bilang miyembro ng ASEAN. Hopefully, itong pagpunta ng presidente natin dyan, ma-convince yung gobyerno ng Estados Unidos, careful, pwede naman mag-increase, wag naman ganun kalaki. 10% to 17%, 10% to 49%, di ba? Napakalaki naman yan. Hindi ka tanggap-tanggap, di ba? O siya, yun lang ang hiling natin. Sana maging maayos po, maging successful po yung pagpunta ng ating presidente dyan sa Malaysia para sa ASEAN Summit at syempre maging safe din ang kanyang delegasyon. O siya, sige, ako magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Baka may mga gusto po kayong sabihin, wag po kayo magdalawang isip, no? I-komento nyo yan dyan sa ating comment section. Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-follow, please like and follow. YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you, ka-coffee, in my next video. Bye-bye.